Pulong ng MGL Saksi Enay Jehovah Essay Kalagitnaan ng Linggo. Para Essay Linggo ng Hunyo 15 tandang bawas 21, 2026. Isa, MGL Kayamanan mula Essay Salita ng Diyos. Tema, tinanggap nila Yenji Templo Enay Jehovah ng MLY Paghahampas. Magandang gabi, mahal na mga kapatid at mga kaibigan. Laging isang kadalakan ang magtipon at matuto mula sa salita ni Jehovah. Ngayon ay tatalakayin natin ang temang, tinanggap nila ang templo ni Jehovah ng may paghamak. Kapag tunay nating pinahahalagahan ang isang bagay, tinatrato natin ito ng may paggalang. Halimbawa, kung may magbigay sa atin ng isang mahalagang regalo, inaalagaan natin ito ng maayos. Hindi natin ito kailanman gagamitin sa maling paraan o ituring ng walang ina. Sa mas malaking paraan, ang templo ni Jehovah sa Jerusalem ay mahalaga. Kinakatawan nito ang presensya ni Jehovah sa kanyang bayan. Ito ay malapit na nauugnay sa kanyang banal na pangalan. Ngunit nakalulungkot, maraming tao sa Juda ang tumigil sa paggalang kay Jehovah at sa kanyang templo. Patuloy silang sumamba sa templo, ngunit ang kanilang mga puso at pag-uugali ay masama. Inisip nila na ang templo mismo ang poprotekta sa kanila anuman ang kanilang pamumuhay. Mariing itinuwid ni Jehovah ang maling pag-isip na iyan sa pamamagitan ni Propeta Jeremias. Tingnan natin kung ano ang matututuhan natin mula sa kanilang halimbawa upang hindi natin kailanman mawalan ng puri si Jehovah ngayon. Pakibasa ang Jeremias Kabanata 7 at Talata 4. Sinasabi sa Jeremias 7:4, huwag kayong magtiwala sa mga mapanlinlang na salita at sabihin, ang templo ni Jehovah, ang templo ni Jehovah, ang templo ni Jehovah ang mga ito. Inulit ng mga tao ang mga salitang iyon na para bang ang templo ay isang mahiwagang protection. Naisip nila, hanggat narito ang templo, walang masamang mangyayari sa atin. Ngunit nais ni Jehovah na maunawaan nila ang isang bagay na napakahalaga. Ang pagkakaroon lamang ng templo na malapit ay hindi nangangahulugan na mayroon silang pagsang-ayon ni Jehovah. Ngayon, ipagpatuloy natin ang pagbabasa ng Jeremias Kabanata 7 Talata 8-10. Sinasabi nito, ngunit narito, kayo'y nagtitiwala sa mga mapanlinlang na salita, hindi ito magdudulot ng anumang pakinabang. Kayo ba ay magnanakaw, mamamatay tao, mangangalunya, manumpa ng kasinungalingan, maghain kay Baal, at susunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo kilala, pagkatapos ay darating at tatayo sa harap ko sa bahay na ito na tinatawag sa aking pangalan at magsasabi, kami ay maliligtas, sa kabila ng paggawa ng lahat ng kasuklam-suklam na bagay na ito? Malinaw na nakita ni Jehovah ang kanilang pagkukunwari. Ang mga tao ay gumagawa ng kakilakilabot na mga bagay. Sila ay nagnanakaw, nangangalunya, sumasamba sa mga huwad na Diyos at nagsisinungaling. Gayunpaman, pumupunta pa rin sila sa templo at umakto na parang maayos ang lahat. Anong aral ang matututuhan natin dito? Hindi nalulugod si Jehovah sa walang kabuluhang pagsamba. Gusto niya ng taimtim na pagsamba mula sa puso. Hindi maaring mamuhay ang isang tao ng dobleng buhay at umasa sa pagsang-ayon ni Jehovah dahil lamang sa dumadalo siya sa mga pulong o nagsasabing sumasamba siya kay Jehovah. Sanggayon, hindi tayo sumasamba sa isang pisikal na templo sa Jerusalem. Ngunit mayroon tayong mga lugar ng pagsamba, mga pulong ng kongregasyon, at mga espiritual na gawain na may kaugnayan sa pangalan ni Jehovah. Kaya maaari nating tanungin ang ating sarili, haos puso ba ang aking paglilingkod kay Jehovah? O ginagawa ko lang ba ang mga bagay sa panlabas na inyo habang hinahayaan ang patuloy na masamang pag-uugali o maling pag-isip? Nais ni Jehovah na ang ating pagsamba ay kapantay ng ating pag-uugali. Ang ginagawa natin sa labas ng Kingdom Hall ay mahalaga kay Jehovah tulad ng ginagawa natin sa loob nito. Juniginihin ang isang taong nakasuot na malinis at magagandang damit sa labas, ngunit sa loob ay malubha ang kanyang karamdaman. Hindi may tatago ng panlabas na anyo ang sakit magpakailanman. Sa katulad na paraan, hindi may tatago ng panlabas na pagsamba ang isang pusong hindi malusog sa espiritual kay Jehovah. Kinailangan ni Jeremias na matinding lakas ng loob upang may hatid ang mensaheng ito. Tumayo siya sa harap ng publiko at nagbabala sa mga maimpluwensyang tao. Hindi yon maaring maging madali. Sanggayon, ang mga lingkod ni Jehovah ay nangangailangan din ng lakas ng loob. Minsan, maaari tayong makipag-usap sa mga mahahalagang tao sa ministeryo o magbahagi ng mga katotohanan sa Biblia sa mga sitwasyong nagpapakaba sa atin. Ngunit kung paanong sinuportahan ni Jehovah si Jeremias, susuportahan din niya tayo. Ngayon, ating isaalang-alang kung paano nila pinawalang dangal ang pangalan ni Jehovah sa kanilang paggawi.
Pakibasa ang Jeremias Kabanata 7 at talata 11. Sinasabi sa Jeremias 7:11, ang bahay bang ito na tinatawag sa aking pangalan ay naging yungib ng mga magnanakaw sa inyong paningin? Ngunit narito, nakita ko ito mismo, sabi ni Jehovah. Ang templo ni Jehovah ay tinawag sa kanyang pangalan. Kaya ang nangyari roon ay nakaapekto sa reputasyon ni Jehovah. Inaangkin ng mga tao na kumakatawan sila kay Jehovah, ngunit ang kanilang paggawi ay nagdulot ng kahihiyan sa halip na karangalan sa kanyang pangalan. Pag-isipang mabuti yon. Pinili ni Jehovah ang Jerusalem at ang templo bilang isang lugar na may kaugnayan sa kanyang sagradong pangalan. Dapat sana ay pinrotektahan ng mga tao ang kabanalan ng lugar na iyon. Sa halip, pinuno nila ito ng pagkukunwari at kasamaan. Kalaunan ay sinipi ni Jesus ang parehong kasulatan nang linisin niya ang templo noong kanyang panahon. Ginagamit ng mga tao ang bahay ni Jehovah sa maling paraan, at mariin silang itinuwid ni Jesus. Sanggayon, napakahalaga pa rin ng pangalan ni Jehovah. Buong pagmamalaki nating dinadala ang kanyang pangalan bilang mga saksi ni Jehovah. Isa itong malaking pribilehiyo. Ngunit may kaakibat din itong responsibilidad. Ang ating pag-uugali ay nakakaapekto sa kung paano tinitingnan ng mga tao si Jehovah. Halimbawa, kung ang isang Kristiyano ay hindi tapat, malupit, immoral, o hindi mabait, maaring hindi lamang pintasan ng mga tao ang tao. Maari rin silang magsalita na masama tungkol kay Jehovah at sa kanyang bayan. Ngunit kapag tayo ay tapat, mapagmahal, mapagpakumbaba, at malinis sa pag-uugali, nagdudulot tayo ng karangalan sa pangalan ni Jehovah. Ipinapaalala nito sa atin na ang tunay na pagsamba ay hindi lamang tungkol sa pagdalo sa mga pulong o pangangaral. Ito kasama rin dito ang ating pang-araw-araw na pag-uugali, pananalita, sa loobin at pakikitungo sa iba. Ngayon, ating isaalang-alang ang huling aral. Ginamit ni Jehovah ang halimbawa ng Shiloh upang ipakita kung ano ang mangyayari sa templo kung ang mga tao ay tumangging magbago. Sumama kayo sa akin sa Jeremias Kabanata 7, mga talata 12 hanggang 14 na. Sinasabi nito, "Gayunpaman, pumunta kayo ngayon sa aking lugar sa Shiloh, kung saan ko unang inilagay ang aking pangalan, at tingnan ninyo kung ano ang ginawa ko rito dahil sa kasamaan ng aking bayang Israel. Ngunit ngayon, dahil patuloy ninyong ginagawa ang lahat ng mga bagay na ito, sabi ni Jehovah, at kahit na paulit-ulit ko kayong kinausap, hindi kayo nakinig, at kahit na tinawag ko kayo, hindi kayo sumagot, gagawin ko sa bahay na tinatawag sa aking pangalan na inyong pinagtitiwalaan, at sa lugar na ito na ibinigay ko sa inyo at sa inyong mga ninuno, ang ginawa ko sa Shiloh." Ang Shiloh ay dating isang mahalagang lugar ng pagsamba. Ang tabernakulo ay naroon sa loob na maraming taon. Ngunit ang mga Israelita ay naging tiwali at masuwayin. Itinuring pa nga nila ang kaban ng tipan na parang isang anting-anting sa panahon ng labanan. Hinayaan ni Jehovah na sakupin ng mga Filisteo ang kaban, na nagpapakita na pinabayaan na niya ang Shiloh. Malinaw ang aral. Hindi po protektahan ni Jehovah ang isang lugar dahil lang sa deti itong ginamit para sa tunay na pagsamba. Kung ang mga tao ay naging tiwali at tumanggi sa pagtutuwid, alisin ni Jehovah ang kanyang pagsang-ayon. Itinuturo nito sa atin ang isang bagay na napakahalaga. Hindi tayo dapat maging pabaya sa espiritual o labis na magtiwala sa sarili. Ang isang tao ay maaring naglingkod na kay Jehovah ng maraming taon, dumalo sa maraming pulong, o may mga pribilehiyo sa kongregasyon. Ngunit inaasahan pa rin ni Jehovah ang tapat na pagsunod at taimtim na pagsamba. Gusto ni Jehovah na makinig tayo kapag itinutuwid niya tayo. Noong panahon ni Jeremias, si Jehovah ay nagsalita ng paulit-ulit. Ngunit ang mga tao ay hindi nakinig. Hindi natin gugustuhin magkaroon ng ganitong saloobin. Kapag nagbibigay si Jehovah ng payo sa pamamagitan ng Biblia, mga pulong, mga elder, o mga publikasyon, ito ay dahil mahal niya tayo. Ang may biging pagtutuwid ay nagpoprotekta sa atin sa espiritual. Sa pagtatapos natin, alalahanin natin ang mga aral mula sa Juda. Marami ang nagtiwala sa templo sa halip na magtiwala kay Jehovah. Ang kanilang paggawi ay nagpawalang puri sa banal na pangalan ni Jehovah. At binaliwala nila ang paulit-ulit na mga babala hanggang sa dumating ang pagkawasa. Hindi natin gugustuhin gawin ang parehong pagkakamali. Sa halip, pahalagahan natin ng malalim ang dalisay na pagsamba. Parangalan natin ang pangalan ni Jehovah sa pamamagitan ng ating paggawi, pananalita, at pagsamba. At lagi tayong makinig ng mabuti sa mapagmahal na patnubay ni Jehovah. Kung gagawin natin yan, patuloy tayong pagpapalain, gagabayan, at pananatilihin ni Jehovah na malapit sa Kanya.
At hindi natin kailanman hahamakin ang mga sagradong bagay, kundi tatanggap tayo na matinding pagmamahal at paggalang. Salamat. 2. MG Spiritual Energías. Para Essay Linggo ng Hunyo 15 tandang bawas 21, 2026. Jeremias 7 tandang bawas 8. Tanong 1. Jeremias 8 oras 22 minuto. Sa anong diwa, walang balsamo sa gilid? Hindi sinasabi ng Jeremias 8 oras 22 minuto na walang literal na balsamo sa gilid. Ang rehiyong iyon ay kilala sa nakapagpapagaling na balsamo nito, na ginagamit sa paggamot ng mga suga. Ang problema ay walang espiritual na pagpapagaling para sa mga tao, dahil ang kanilang mga pinuno ng relihiyon ay nagbibigay na maling patnubay sa halip na tulungan silang bumalik kay Jehovah. Inililigaw ng mga propeta at saserdot ang mga tao, at mas pinili ng mga tao na makinig sa mga nakaaliw na mensahe kaysa sa katotohanan. Bilang resulta, ang kanilang espiritual na kalagayan ay patuloy na lumala ng hindi gumagaling. Karagdagang komento. Sanggayon, ibang-iba ang sitwasyon sa bayan ni Jehovah. Tunay ngang mayroong balsamo sa gilid, sa diwa na si Jehovah ay nagbibigay ng espiritual na pagpapagaling sa pamamagitan ng kanyang salita, kanyang organisasyon, at mapagmalasakit na mga pastol sa kongregasyon. Ang mga elder ay maaring magdala ng ginhawa at suporta sa pamamagitan ng paggamit ng kasulatan upang palakasin ang loob, gabayan, at palakasin ang mga nahihirapan. Ipinapaalala rin nito sa atin na huwag ibukod ang ating sarili kapag pinanghihinaan ng loob o mahina sa spiritual. Kung paanong ang gamot ay makakatulong sa paghilom ng mga pisikal na sugat, ang espiritual na pampatibay loob at mapagmahal na suporta ay makakatulong sa pagpapagaling ng emosyonal at espiritual na sakit. Tanong 2. Anong mga espiritual na hiyas mula sa pagbasa sa Biblia ngayong linggo ang gusto mong ibahagi? Komento. Ipinapakita ng Jeremias 7, 3 na nais ni Jehovah na mga tunay na pagbabago sa pag-uugali, hindi lamang panlabas na pagsamba. Ang isang tao ay maaring regular na dumalo sa mga pulong at magmukhang espiritual sa panlabas na anyo, ngunit tinitingnan din ni Jehovah ang pang-araw-araw na pag-uugali. Hinihikayat nito ang katapatan, kabaitan, at integridad sa pribadong buhay, hindi lamang sa pampublikong pagsamba. Ipinapakita ng Jeremias 7, 4 ang panganib ng pagtitiwala sa panlabas na pagkakakilanlan ng relihiyon sa halip na sa isang tunay na relasyon kay Jehovah. Nakaramdam ng kaligtasan ang mga Hadyo dahil lamang sa kanila ang templo ni Jehovah. Sanggayon, ipinapaalala nito sa atin na huwag maging kampante sa spiritual, na inaakala na sapat na ang pakikisama lamang kung walang personal na pananampalataya at pagsunod. Ipinapakita ng Jeremias 7, 5 tandang bawas 7 na pinahahalagahan ni Jehovah ang katarungan, katapatan, at kabaitan sa pang-araw-araw na pakikitungo. Tungkol ito sa tahanan, sa trabaho, at sa negosyo. Ang isang Kristiyano ay dapat makilala sa pagiging patas, tapat, at mahabagin, lalo na sa mga mahihina. Ipinapakita ng Jeremias 7, 9 tandang bawas 11 na ang pagsamba ay nawawalan ng kahulugan kapag ang isang tao ay patuloy na gumagawa ng mali ng walang pagsisisi. Itinuturo nito ang kahalagahan ng katapatan. Sa halip na ihiwalay ang mga espiritual na gawain mula sa personal na pag-uugali, ang tunay na pagsamba ay dapat na nasa impluensya sa bawat aspeto ng buhay. Ipinapakita ng Jeremias 7 oras 23 minuto na ang pagsunod ay may malapit na kaugnayan sa pagtatamasa ng pabor at patnubay ni Jehovah. Matututuhan lalo na ng mga bata at kabataan na ang pagsunod sa may biging patnubay mula sa mga magulang at kay Jehovah ay kadalasang nagpoprotekta sa kanila mula sa masasakit na kahihinatnan sa kalaunan. Ipinapakita ng Jeremias 7 oras 24 minuto kung gaano kapanganib ang patuloy na pagsunod sa sariling matigas ang ulong pag-isip. Mahigpit na hinihikayat ng mundo ang mga tao na, sandin ang iyong puso, ngunit ipinapaalala sa atin ng talatang ito na ang pag-isip ng tao nang walang patnubay ni Jehovah ay madaling mapunta sa maling direksyon. Ipinapakita ng Jeremias 7 oras 28 minuto na maaring umabot ang mga tao sa punto kung saan ititigil na nila ang pagtanggap ng disiplina o pagtutuwid. Hinihikayat nito ang pagpapanatili ng isang espiritu ng pagiging madaling turuan. Ang payoman ay nagmumula sa mga magulang, matatanda, o pagbabasa ng Biblia. Ang kapakumbabaan ay ginagawang posible ang espiritual na paglago. Ipinapakita ng Jeremias 8:4, 5 na kapag ang mga tao ay nahuhulog sa espiritual, dapat silang mabilis na bumalik kay Jehovah sa halip na magpatuloy sa isang maling landas. Sa pang-araw-araw na buhay, nangyayari ang mga pagkakamali,
Ngunit ang espiritual na kapanahunan ay ipinapakita sa pamamagitan ng kahandaang itama ang mga ito ng mabilis sa halip na matigas ang ulong bigyang katwiran ang mga ito. Ipinapakita ng Jeremias 8:8, siyam na ang karunungan ng tao kung wala si Jehovah ay maaring maging mapanlinlang at walang kabuluhan. May halaga ang edukasyon at kaalaman, ngunit hindi nito dapat palitan ang karunungan ni Jehovah. Ito ay lalong mahalaga para sa mga estudyante at propsyonal na napapalibutan na makamundong pag-isip. Ipinapakita ng Jeremias 8:11 ang panganib ng pagbibigay na mababaw na solusyon sa malulubhang espiritual na problema. Sa buhay pamilya o pagkakaibigan, ang tunay na tulong ay minsan nangangailangan ng tapat na pag-usap at espiritual na patnubay, hindi lamang pagsasabi sa mga tao ng gusto nilang marinig. Ang Jeremias 8:20 ay sumasalamin sa pagkadismaya dahil ipinagpaliban ng mga tao ang pagtugon hanggang sa huli na ang lahat. Itinuturo nito ang kahalagahan ng pagkilos ngayon sa espiritual na paraan sa halip na ipagpaliban ang mahahalagang pagbabago, layunin o desisyon. Ipinapakita ng Jeremias 8:22 na si Jehovah ay nagbibigay ng espiritual na pagpapagaling sa pamamagitan ng mapagmahal na patnubay at pangangalaga. Kapag pinanghihinaan ng loob o mahina sa espiritual, ang paghingi ng tulong mula sa mga may gulang na Kristiyano at pananatiling malapit sa mga aktibidad ng kongregasyon ay maaring magdulot ng ginhawa at paggaling, tulad ng gamot na tumutulong sa mga pisikal na sugat na gumaling. 3. Maging mabiti Essay Ministeryo Essay Larangan. Para Essay Linggo ng Hunyo 15 21, 2026. Takdang Aralin bilang 4 6. Takdang Aralin bilang 4. Pagsisimula ng usapan, 3. Informal NA pagpapatiwala, pagbubo ng kasanduan. Sentro, pakikipag-usap sa isang kapitbahay. Tagapaglasala, Esther. Kapitbahay, G. Edewal. Esther. Magandang gabi po, Gino. Laging masarap makita ang mga taong siniseryoso ang mga bagay na espiritual. G. Edewal. Salamat. Napakahalaga sa akin ng pananampalataya. Esther. Kapiri-piri yan. Maraming tao ang halos hindi na inisip ang Diyos ngayon, kaya mabuti na pinahahalagahan mo ang pagsamba. G. Edewal. Dapat maglingkod ang bawat isa sa Diyos sa kanyang sariling paraan. Esther. Sumasang-ayon ako na mahalaga ang pagkakaroon ng paggalang sa Diyos. At malinaw na taos-puso kang nagmamalasakit sa paggawa ng tama. Nagbubuo ng mga pagkakasundo bago magpakilala ng isang punto sa Biblia. Minsan nasisiyahan akong marinig kung paano tinitingnan na iba ang ilang mga tanong tungkol sa Diyos. Halimbawa, maraming tao ang nananalangin na dumating ang kaharian ng Diyos. Naisip mo na ba kung ano talaga ang kahariang yon? G. Edewal. Noon ko pa man inisip na ang ibig sabihin nito ay pagpunta sa langit. Esther. Maraming taimtim na tao ang nag-isip niyan. Deti ko rin itong pinag-isipan. Pero interesado akong makita na binanggit ni Jesus ang kaharian ng Diyos bilang isang tunay na pamahalaan na magdadala ng kapayapaan sa lupa. Sa Daniel 2:44, sinasabi ng Biblia na wawakasan ng kaharian ng Diyos ang mga pamahalaan ng tao at mananatili magpakailanman. G. Edewal. Yemem, interesante yan. Esther. At ang pangakong yan ay nagbibigay ng pag-asa sa maraming tao dahil ipinapakita nito na may solusyon ang Diyos para sa mga problemang kinakaharap natin ngayon. Kung gusto mo, sa ibang pagkakataon ay maaari nating maikling talakayin kung ano ang sinasabi ng Biblia na magiging katulad ng buhay sa ilalim ng kaharian ng Diyos. G. Edewal. Saji, gusto ko yan. Esther. Kahanga-hanga. Nasisiyahan ako sa ating talakayan. Paano inilalapat ng demosyong ito ang tagibilin? Sumang-ayon ang tagapaglathala at taos-pusong pinuri ang tao. Ikinilala niya na ang tao ay taos-puso sa kanyang mga paniniwala. Bumuo muna siya ng mga pagkakasundo bago talakayin ang doktrina. Unti-unti at magalang niyang ipinakilala ang katotohanan sa Biblia. Inanatiling mainit, mabait, at hindi nakikipagtalo ang tono. Takdang Aralin bilang 5. Pagsubaybay, 4. Bahay-bahay. Pagbabahagi ng katotohanan mula sa Appendix A ng brochure na Love People. Paksa na pinili, pagdurusa. Sentro, pagbisitang muli. Tagalat, Naomi. May-ari ng bahay, G&G Bello. Naomi. Magandang hapon, ma. Masaya akong makita kang muli. Noong nakaraan, nabanggit mo kung gaano kahirap ang mga bagay-bagay nitong mga nakaraang araw, lalo na sa lahat ng paghihirap na kinakaharap ng mga tao.
GNG Bello. Sa totoo lang, minsan parang sobrang sakit sa mundo. Naomi, naiintindihan ko. Maraming tao ang nakakaramdam ng emosyonal na pagod dahil sa lahat ng nangyayari sa kanilang paligid. Nakikinig ng mabuti at hinayaan siyang magpatuloy. GNG Bello. At minsan inisip ko kung bakit pinahihintulutan ng Diyos ang labis na pagdurusa kung talagang nagmamalasakit siya sa atin. Naomi, taos-pusong tanong yan. Maraming nagmamalasakit na tao ang nagtaka rin ng ganito. Hindi sumabad o binaliwala ang kanyang nararamdaman. Isang bagay na pinahahalagahan ko ang natututuhan mula sa Biblia ay hindi nasisiyahan ang Diyos na makitang nagdurusa ang mga tao. Sa 1 Pedro 5:7, sinasabi ng Biblia, ihadis ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Ginang Bello. Gusto ko ang talatang yan. Minsan, gusto lang malaman ng mga tao na nagmamalasakit ang Diyos. Naomi. Tama. At ipinaliliwanag din ng Biblia na ang pagdurusa ay hindi kailanman bahagi ng orihinal na layunin ng Diyos para sa mga tao. Ginang Bello. Kung gayon, bakit ito nagpapatuloy ng ganito katagal? Naomi. Mahalagang tanong yan. Ang Biblia ay nagbibigay ng kasyasiyang mga sagot tungkol sa kung bakit umiral ang pagdurusa at kung paano ito permanenteng alisin ng Diyos. Maraming tao ang nakakahanap ng kapanatagan kapag naunawaan nila na ang pagdurusa ay hindi magpapatuloy magpakailanman. Ginang Bello. Gusto ko talagang mas maunawaan yan. Naomi. Masaya akong talakayin ito sa iyo sa susunod. Mayroong isang nakapagpapatibay na talakayan sa Biblia na nagpapaliwanag kung bakit umiral ang pagdurusa at kung ano ang ipinapangako ng Diyos para sa hinaharap. Ginang Bello. Sadye, maganda sana yan. Naomi. Napakaganda. Salamat sa pagbabahagi ng iyong mga saloobin sa akin ngayon. Paano nalalapat ng demosyong ito ang tagibilin? Nakinig ng mabuti ang mamamahayag ng hindi sumasabat. Hinayaan niyang ipahayag ng lubusan ng kausap ang mga damdamin at alalahanin. Nagpakita siya ng taos-pusong empatya at hindi ibinaliwala ang mga pagtutol. Ibinahagi niya ang isang nakaaliw na katotohanan sa Biblia na may kaugnayan sa alalahanin ng kausap. Ang pag-usap ay nakatulong sa may bahay na maramdaman na pinakikinggan, iginagalang at inaalagaan. Takdang aralin bilang 6. Paggawa ng mga disipulo, 5. Nagmamahalan tayo. Sentro, talakayan sa pag-aral ng Biblia. Tagapaglathala, Lydia. Estudyant, Samuel. Lydia. Samuel, bago tayo magsimula, isipin ang tanong na ito. Kapag ang mga tao ay dumaranas ng pagdurusa, anong uri ng suporta sa palagay mo ang tunay na nakakadawa ng pagkakaiba? Mga salita lamang o mapagmahal na gawa rin? Samuel. Sa tingin ko ay napakahalaga na mapagmahal na gawa. Lydia. Tama. Ganoon ang nais ni Jehovah na tumugon ang mga tunay na Kristiyano. Pakibasa ang 1 Korinto 12:25:26. Samuel. Binabasa ang kasulatan. Lydia. Salama. Ayon sa mga talatang yon, aano dapat tumugon ang mga tunay na Kristiyano kapag nagdurusa ang ibang mga Kristiyano? Samuel. Dapat nilang magmalasakit sa isa't isa at madama ang sakit ng isa't isa. Lydia. Napakaganda. Inihahambing ng kasulatan ang mga Kristiyano sa mga bahagi ng isang katawan. Kung ang isang bahagi ay nagdurusa, nararamdaman ito ng buong katawan. Kaya hindi binabaliwala ng mga tunay na Kristiyano ang mga problema ng isa't isa. Hindi ka ba sasang-ayon na mas madaling makita ang tunay na pag-ibig sa panahon na mahihirap? Samuel. Doon ipinapakita ng mga tao kung sino talaga sila. Lydia. Totoo yan. Ngayon, panoorin natin ang video na Haiti Endes Hurricane at pansinin kung paano tumugon ang mga saksi ni Jehovah nang magdusa ang mga kapananampalataya pagkatapos na sakuna. Na-play ang video. Lydia. Pagkatapos mapanood ang video, ano ang pinakanahangaan mo? Samuel. Napansin ko na mabilis na tinulungan ng mga saksi mula sa iba't ibang lugar ang mga naapektuhan. Hindi nila hinintay ang gobyerno bago magpakita ng suporta. Lydia. At marami sa mga voluntaryong iyon ay hindi pa man personal na nakilala ang mga tao. Sa tingin mo, bakit sila handang magsakripisyo para tumulong? Samuel. Dahil tunay nilang itinuturing ang isa't isa bilang pamilya. Lydia. Tama. Ang ganitong uri ng pagmamahal ay sumasalamin sa itinuro ni Jesus. Sa kasalukuyan, maraming organisasyon ang nagsasalita tungkol sa pagmamahal at pagkakaisa. Ngunit kapag may mga seryosong problema,
Palagi ba nating nakikita ang ganitong uri na mapagsakripisyong pangangalaga? Samuel. Hindi palagi. Lydia. Kaya maraming tao ang naantig kapag nakikita nila ang pagmamahalan sa mga saksi ni Jehovah. Nakakatulong ito sa kanila na makita na ang mga turo ng Biblia ay talagang makakaimpluwensya sa buhay ng mga tao. At habang patuloy tayong natututo, maaaring tanungin ng bawat isa sa atin ang ating sarili. Paano ko personal na may papakita ang higit na pagmamahal at pagmamalasakit sa iba? Samuel. Magandang tanong yan na pag-isipan. Lydia. Dahil ang tunay na Kristyanismo ay hindi lamang tungkol sa ating pinaniniwalaan, kundi tungkol din sa kung paano natin tinatrato ang mga tao. Paano inilalapat ng demosyong ito ang tagibilin? Tinulungan na mamamahayag ang estudyante na pahalagahan ang aralin sa emosyonal at praktikal na paraan. Hinikayat ng mga rhetorical na tanong ang pagsusuri sa sarili. Ginabayan ang estudyante na pagnilayan ang tunay na Kristiyanong pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Nakatuon ang talakayan sa pagtulong sa estudyante na naising kumilos ayon sa kanyang natutunan. Iniwasan ng guro ang pagle-lecture at hinikayat ang makabuluhang pakikilahok. 4. Pamumuhay bilang MG Kristiyano. Para Essay Linggo ng Hunyo 15 tandang bawas 21, 2026. Tema, paano natin may pakita LNG pagpapahalaga essay ating MG Kingdom Hall. Hinihiling sa atin na panoorin ang video, maging kaibigan ni Jehovah, mahalin ang bahay ni Jehovah. Pagkatapos ay sagutin ang tanong sa ibaba. Paano natin dapat pakitunguhan ang Kingdom Hall, at bakit? Sagot, dapat nating pakitunguhan ang Kingdom Hall ng may paggalang, pangangalaga, at pagpapahalaga dahil ito ay isang lugar na nakaalay sa pagsamba kay Jehovah. May papakita natin ang paggalang sa pamamagitan ng pagpapanatili nito ng kalinisan, pag-iwas sa pabaya na pag-uugali, at pagtulong sa pagpapanatili nito kung maaari. Karagdagang komento, ang Kingdom Hall ay kung saan tayo nagtitipon upang sumamba kay Jehovah, matuto mula sa Biblia, at magpalakasan sa isa't isa. Ang pagpapakita ng paggalang dito ay nagpapakita ng ating pagmamahal kay Jehovah at pagpapahalaga sa mga espiritual na paglalaan na ibinibigay niya sa atin. Hinihiling sa atin na basahin ang 1 Timoteo 2:9, 1:0 at pagkatapos ay sagutin ang tanong sa ibaba. Sa anong iba pang paraan may papakita ng mga kapatid ang paggalang kapag dumadalo sa mga Kristiyanong pagpupulong? Sagot, may papakita ng mga kapatid ang paggalang sa pamamagitan ng pananamit ng maayos, at naangkop kapag dumadalo sa mga pulong. Ang kanilang hitsura ay dapat magpakita ng dignidad at paggalang kay Jehovah at para sa sagradong layunin ng pagtitipon. Karagdagang komento, maaari rin silang magpakita ng paggalang sa pamamagitan ng pagdating sa oras, pakikinig ng mabuti, pakikilahok ng maayos, at pag-iwas sa mga pang-abala sa panahon ng pulong. Ang mga kilos na ito ay nakakatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at pagpapatibay sa espiritual na kalagayan ng iba. Paano ginagamit ang iyong mga donasyon, pagpapanatili ng ating mga Kingdom Hall? Tanong 1. Anong mga gastusin ang kasama sa pagpapanatili ng mga Kingdom Hall sa mabuting kondisyon, at bakit mahalaga ang gawain ito? Sagot. Kabilang sa mga gastusin na kasama sa pagpapanatili ng mga Kingdom Hall ang mga utility tulad ng tubig, kuryente, at akses sa internet, pati na rin ang mga gamit sa paglilinis, mga tuwalya ng papel, guwantes, pintura, pagkukumpini, at preventive maintenance. Ang mas malalaking proyekto ay maaring may kinalaman sa pag-ayos ng mga bubong, pagkukumpini ng mga sistema ng kuryente, o paglutas ng mga problema sa istruktura. Mahalaga ang gawaing ito dahil nakakatulong ito sa pagbibigay ng malinis, ligtas, at komportableng lugar para sa pagsamba. Nagpapakita rin ito ng magandang impresyon sa pangalan ni Jehovah at nagbibigay ng magandang patotoo sa mga bisita at sa komunidad. Tanong 2. Ano ang pinahahalagahan mo sa kung paano inoorganisa at pinopondohan ang malalaking proyekto sa pagpapanatili? Sagot. Nakapagpapatibay loob na makita kung gaano kamapagmahal at kahusay ang pag-uorganisa ng mga proyektong ito sa pamamagitan ng Local Design Construction Department. Tinutulungan ng mga maintenance trainer ang mga kongregasyon na pangalagaan ang kanilang mga bulwagan at matukoy ng maaga ang mga problema bago pa man ito lumala. Pinahahalagahan din na ang mas malalaking proyekto ay pinopondohan sa pamamagitan ng mga voluntaryong donasyon sa pandaigdigang gawain, na nagpapakita ng pagkakaisa at pagkabukas palad ng bayan ni Jehovah sa buong mundo. Tanong 3. Paano ka makakatulong? Sagot.
Makakatulong ang lahat sa pamamagitan ng pakikibahagi sa paglilinis at pagpapanatili ng Kingdom Hall. Kahit ang maliliit na gawain ay maaring gumawa ng malaking pagbabago sa pagpapanatili ng ligtas at presentableng bulwagan. Masusuportahan din natin ang gawaing pagpapanatili sa pamamagitan ng mga voluntaryong donasyon. Ang pagtutulungan sa ganitong paraan ay nakakatulong sa pagtitipid ng mga nakalaang pondo at nagpapakita ng pagpapahalaga sa ating lugar ng pagsamba at sa organisasyon ni Jehovah. 5. Pag-aral ng Biblia ng Kongregasyon. Para Essay Linggo ng Hunyo 15 tandang bawas 21, 2026. MGL Aralin 74 tandang bawas 75. MGL Aralin 74, tumanggap ng banal na espiritu ang mga disipulo. Tanong 1. Ano ang nangyari noong Pentecost 33 CE? Sagot, noong Pentecost 33 CE, ang mga alagad ni Jesus ay tumanggap ng banal na espiritu, gaya ng ipinangako ni Jesus. Habang nakakatipon ang mga 120 alagad, may lumitaw na parang apoy sa ibabaw ng kanilang mga ulo, at nagsimula silang magsalita sa iba't ibang wika. Isang tunog na parang isang malakas na bagyo ang pumuno sa bahay, na umaakit sa maraming tao mula sa iba't ibang lupain. Ipinakita ng himalang ito na sinusuportahan ni Jehovah ang mga alagad at sinimulan ang kongregasyong Kristiyano sa isang makapangyarihang paraan. Tanong 2. Bakit napakaraming tao ang nabautismuhan? Sagot, maraming tao ang nabautismuhan dahil malinaw na ipinaliwanag ni Pedro ang katotohanan tungkol kay Jesus, kasama na ang muling pagkabuhay ni Jehovah sa kanya at ginawa siyang Mesyas sa langit. Ang mga tagapakinig ay lubos na naantig sa mensahe, at napagtanto nila na kailangan nilang magsisi at baguhin ang kanilang buhay. Matapos marinig ang dapat nilang gawin, mga 3,000 katao ang kusang tumanggap sa mensahe, at nabautismuhan sa pangalan ni Jesus. Tanong 3. Ano ang itinuturo sa atin ng ulat na ito tungkol kay Jehovah at sa banal na espiritu? Sagot, itinuturo ng ulat na ito na ginagamit ni Jehovah ang banal na espiritu upang palakasin at gabayan ang kanyang mga lingkod sa pagsasakatuparan ng kanyang layunin. Sa pamamagitan ng banal na espiritu, nakapagsalita ang mga alagad na mga wikang hindi pa nila natutunan, na nagpapatunay na sinusuportahan ni Jehovah ang gawaing pangangaral. Ipinapakita rin nito na nais ni Jehovah na marinig ng mga tao mula sa lahat ng bansa ang mabuting balita at magkaroon ng pagkakataong maging mga mananamba niya. Tanong 4. Anong mga praktikal na aral ang matututuhan natin? Sagot, natututuhan natin ang kahalagahan ng buong tapang na pagsasalita tungkol sa katotohanan ng Biblia, kahit na nahaharap sa malalaking pulutong o mahihirap na sitwasyon. Itinuturo rin ng ulat ang pangangailangang magsisi, magpabautismo, at maging handang magbago upang mapalugdan si Jehovah. Ang isa pang aral ay ang espiritual na paglago at tagumpay ay dumarating sa tulong ni Jehovah, hindi lamang sa kakayahan ng tao. Tanong 5. Paano natin ito may lalapat sa pamilya, kongregasyon, at ministeryo sa larangan? Sagot, sa pamilya, maaari nating palakasin ang loob ng isa't isa na umasa sa banal na espiritu ni Jehovah sa pamamagitan ng panalangin, pag-aral ng Biblia, at pagsamba ng pamilya. Sa kongregasyon, maaari tayong magkaisa at suportahan ang mga kayusan na tumutulong sa mga tao na lumago sa spiritual, tulad ng pagbuo ng mga unang Kristiyano na mga kongregasyon para sa pagtuturo at pagpapatibay loob. Sa ministeryo sa larangan, maaari tayong may kumpiyansang manggaral sa lahat ng uri ng tao, na nagtitiwala na matutulungan ni Jehovah ang mga team na tumugon sa mabuting balita, tulad ng ginawa ng libu-libo noong Pentecosts. Aralin 75. Walang makakapagpigil essay kanila. Tanong 1. Bakit hindi tumigil sa pangangaral ang mga disipulo? Sagot, hindi tumigil sa pangangaral ang mga disipulo dahil kumbinsido sila na dapat nilang sundin ang Diyos kaysa sa mga tao. Nakita nila ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus, at lubos silang kumbinsido na siya ang Mesyas. Dahil inutusan silang mangaral tungkol kay Jesus, walang mga pagbabanta, pag-aresto, o pambubagbog ang makapagpapahinto sa kanila sa pagbabahagi ng mabuting balita. Tanong 2. Paano sila tinulungan ni Jehovah? Sagot, tinulungan ni Jehovah ang mga alagad sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng banal na espiritu upang maging matapang at epektibo sila sa kanilang ministeryo. Nagpadala rin siya ng isang anghel upang buksan ang mga pinto ng bilangguan at palayain sila upang makapagpatuloy sila sa pangangaral. Bukod pa rito, pinalakas sila ni Jehovah sa spiritual upang matis nila ang pagsalansang at patuloy na magturo ng may lakas ng loob sa templo at sa bahay-bahay. Tanong 3.
Ano ang itinuturo sa atin ng ulat na ito tungkol kay Jehovah? Sagot, ipinapakita ng ulat na ito na lubos na sinusuportahan ni Jehovah ang mga tapat na nagsasagawa ng kanyang gawain, kahit na nahaharap sila sa pagsalansang. Binibigyan niya ang kanyang mga lingkod ng lakas ng loob sa pamamagitan ng banal na espiritu at nagbibigay ng praktikal na tulong kapag sila ay nasa panganib, tulad ng pagpapadala ng isang anghel upang buksan ang mga pinto ng bilangguan. Ipinapakita rin nito na ang layunin ni Jehovah ay hindi mapipigilan ng mga awtoridad na tao. Tanong 4. Anong mga praktikal na aral ang matututuhan natin? Sagot, natutuhan natin na ang katapatan sa Diyos ay dapat mauna kaysa sa takot sa mga tao o pangjijipit mula sa mga awtoridad. Natutuhan din natin ang kahalagahan ng panalangin kapag nahaharap sa mga kahirapan, dahil ang mga apostol ay nanalangin para sa katapangan at nakatanggap ng tulong. Ang isa pang aral ay ang pagsalansang ay hindi nangangahulugan na hindi tayo sinusuportahan ni Jehovah. Sa halip, maaari itong maging isang pagkakataon para mas malinaw na makita ang kanyang kapangyarihan. Tanong 5. Paano natin ito magagamit sa pamilya, kongregasyon, at ministeryo sa larangan? Sagot, sa pamilya, maaari nating hikayatin ang isa't isa na manatiling matatag sa espiritual at huwag panghinaan ng loob kapag nahaharap sa mga hamon para sa ating pananampalataya. Sa kongregasyon, maaari nating suportahan at ipanalangin ang mga nangangaral sa ilalim na mahihirap na kalagayan na nagpapakita ng pagkakaisa at katapangan. Sa ministeryo sa larangan, maaari tayong patuloy na mangaral na may katapangan at paladyan, kahit natutulan o tanggihan ng mga tao ang mense, na nagtitiwala na si Jehovah ay magbibigay ng lakas at patnubay tulad ng ginawa niya para sa mga apostol. Salamat sa panonood.